Alam niya kung paano magpababa ng presyo ng langis, mga ka-clear. Tandaan natin ha, meron din siyang nasa isip kung paano mapababa ang presyo ng bigas. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Ha? Kung magagawa ng paraan, no? Ang problema sa supply sa Middle East. Sige. DP Sara, sige. Give us the suggestion kung paano, detalye kung paano magagawa ng paraan, kung may paraan para malunasan, masolve, no? O, ulitin natin parang words niya mismo. Ang problema sa supply doon, magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Ganon, mga ka-clear. Kung malulunasan ang problema sa supply sa Middle East, yun nga mismo yung problema Di ba? Kaya nga, Mga kababayan ko, grabe, sobrang gulo po ng suggestion ni Sara Duterte na parang buhol-buhol po, mga kababayan. Mga DDS, pakinggan nyo ito ang pahayag ni Yossi Claire Castro patungkol dito sa lutang na episode na pahayag ni Sara Duterte patungkol sa krisis ng langis sa bansang Pilipinas. City nangungun sa balita, si News 5 Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Bril, bakit ito nasabi ni VP Sara? Jiggy, naniniwala si Vice President Sara Duterte na magpapatuloy ang krisis sa langis hanggat mayroong sigalot sa Middle East. alangan naman. Talaga naman may krisis. Kapag tuloy ang war, mga clear, sige nga. Diba? O, ganon kalalim mag-isip ang Vice Presidente. Diba? Kaya ngayon, doon pa lang siya Doon pa lang siya sa level na, naku, may war, magkakakrisis ito. Wala pa siya doon sa tipong, ay, dapat kumilos tayo. Ito, hindi dapat kumilos. Ito na, kumikilos na dapat. Bilang BP, dapat merong kang personal na opinion kung anong dapat ang gagawin ng Pangulo. Di ba, mga kababayan, dapat ganun? Bilang BP, no? Kung totoong BP ang tawag nito ng mga DDS kay Sara Duterte, bakit walang personal na advice or opinion na gagawin na payo si Sara Duterte patungkol sa krisis sa bansa sa gas? Kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ito, Mr. President, bilang BP mo, ganito, ito yung advice ko para sa krisis ng langis at solusyon kahit paano. Di ba dapat ganun, mga kababayan ko? Panoorin pa natin, bakit walang ganito sa utak ni Sara Duterte? Lutang na lutang talaga, mga kababayan. Diba, dapat nandun na siya sa pang ilang stage na. Wala, nandun pa lang siya. Bakit siya nahuli, mga kaklir? Kasi nung unang putok, nakabakasyon siya. Diba? Wala siya dito sa Pilipinas nung unang pumutok yan sa Iran. Sinabi yan ng bise matapos pangunahan ang pagunita sa araw ng kagitingan sa Davao City. Gayunman, giit ni VP Sara, may paraan daw para mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Yan alam niya kung paano magpababa ng presyo ng langis, mga kaklir. Tandaan natin meron din siyang nasa isip kung paano mapababa ang presyo ng bigas. Mga kaklir, kayo po, alam ko, marami po tayong mga kaibigan dito at kaklir na taga Davao City. Pakikwento nyo nga po, pakisabi nyo lang sa amin, maliban sa kadiwa at ibinibigay ng local government units. Diba? Kasi sinuportahan po ng Pangulo ang programang ito para sa mga lokal na pamahalaan. Nagbigay po ng pondo ang executive para po mapalawig pa yung 20 pesos na bigas. Bigyan po ng pondo. Nagkaroon po, di ba? Yung local government support fund. Binigay po yan sa mga lokal na pamahalaan. So ngayon sa Davao City, maliban dito sa proyekto ng Pangulo at ng administrasyon, meron na bang ginawa si Vice Presidente? Sa Davao City na lang tayo
Kahit nga po mga kababayan, yung mga kakilala ko at ibang kamag-anak kong sa taga Davao mga kababayan, ay sabi nila wala pong ginawang aksyon si Sara Duterte patungkol sa krisis dito sa bansa natin. So paano ba yan mga kababayan, mga DDS? Maski mismo sa mismong bayan ni Sara Duterte ay wala siyang aksyon. Hinihintay pa po niya ang Pangulong Bongbong Marcos na magpunta doon sa Davao sa kanila. Tapos ang gagawin mo, sisiraan mo ang Pangulo? Ano ka bang klaseng tao? Kahit wag na lang BP siguro. Anong klaseng tao? Anong klaseng puso ang meron ka, Sara Duterte? Panoorin pa natin kung ano yung mga nakakagimbal na balita ni Jose Claire Castro patungkol dito yan sa Davao. Kung may ginawang action ba talaga ito si Sara Duterte sa kanya mismong bayan sa Davao City. Ayaw nga daw niya i-share eh. Ayaw niya i-share kasi ayaw niya tumulong kay Pangulong Marcos Jr. Tingnan lang natin, kahit taga Davao City kasi constituents niyo yan. Meron ba kayong sariling 20 pesos na bigas na ibebenta ng 20 pesos na bigas na hindi kailangan ng pirma nyo ha? Para pumirma sa Bring Home Duterte ha? O Bring Duterte Home ha? Yung 20 pesos na bigas sa lahat ng palengke ng Davao City. Kasi kaya niya mapababa ang presyo ng bigas noon pa. Pero ngayon, hindi na tayo sa bigas. Pero gusto ko pa rin malaman kung may 20 pesos na bigas dyan sa Davao City na kagagawan po ng Vice Presidente. Kung maga plano niya. Ngayon, pero sige, tignan ko may mga sagot nyo mamaya kung sino yung mga taga Davao dito. Pero dito mga clear, kaya niyang ipababa ang presyo ng crudo o ng oil. Sige, tignan natin ulitin natin ng konti. Okay. Gayunman, giit ni VP Sara, may paraan daw para mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na hindi agad bababa ang presyo ng petrolyo, yan ay kahit nagdeklara na ng 2 linggong ceasefire ang Amerika at Iran. Narito ang pahayag ni VP Sara. Magaling pa siya sa Department of Energy, mga kaklear. Ang galing-galing. Tingnan natin. Kaya Jose Claire Castro, Yusek, magaling po sa lahat si Sara Duterte. Magaling po siya magsalita, mambola, mambilog ng taong bayan, ng utak ng taong bayan. Diyan po siya magaling. Expert po sila dyan. Puro lang po salita yan. Pag nagpunta kayo sa Davao, wala, zero po. Wala pong 20 kilo na bigas doon, 20 pesos kilo na bigas, wala po sa Davao. Naghihirap po doon ng mga kababayan natin sa Davao. Wala pong action si Sara Duterte. Inaasa pa niya kay Pangulong Bongbong Marcos. niya, merong paraan para mapababa ang presyo ng crudo. Sige, o petrolyo. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Kung magagawa ng paraan, no? Ang problema sa supply sa Middle East. Sige, VP Sara, sige, give us the suggestion kung papaano, detalye, kung papaano magagawa ng paraan, teka lang, may sinagot ko po kayo, Ma'am Rita Rojas. Kanina po, ganito po, sa Bulacan, meron po sa Bukawi, meron sa Marilao, tapos, mas maganda po kung itanong nyo po ito sa local government units nyo po kasi may nakalaan po na pondo dyan. So, ang local government units nyo po, sa mismong Santa Maria, Bulacan po, itatanong kung saan po maa-avail. Yan, okay? So, imagine nyo kung may paraan para malunasan, masolve, no? Ulitin natin para ang words niya mismo. Yung problema sa supply, doon magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Ganon mga kaklear. Kung malulunasan ang problema sa supply sa Middle East, yun nga mismo yung problema Di ba? Kaya nga Mga kababayan ko, grabe, sobrang gulo po ng suggestion ni Sara Duterte na parang buhol-buhol po mga kababayan. Parang hindi po maintindihan.
ang ini-expect po natin, ang ini-expect ng mga media doon sa mga sinabi niya, na suggestion niya, is may paraan siya, may opinion siya or paano ang gagawin para mapababa ang price ng krudo o petrolyo sa bansa natin. Pero po, parang wala pong nangyari. Parang walang point yung sinasabi ni Sara Duterte kung anong klaseng technique o may technique ba siya, may paraan ba siya, may alam ba siya, pero wala po, as in wala. Ang gulo po mga kababayan. Ang Pangulo, di ba, nakipag-usap na rin po sa bansang Iran sa pamamagitan po ni Secretary Tess Lazaro at saka ni Secretary Sharon Garin para po kahit papano yung supply mula sa Middle East maibsan ng konti yung problema. Gumagawa ng paraan. Si VP Sara nag-iisip pa lang kung paano gagawa ng paraan. Sabi niya, kung meron silang paraan, nagturo, diba? Kung mayroon silang paraan na maibsan o masolve ang problema sa supply sa Middle East. Yun nga yung problema eh. So, generic, yun nga mismo yung problema. Unang putok pa lang mga kaklir sa Iran. Yan na yung alam ng Pangulo at ng administrasyon na ito na yan ang magiging problema. Diba? Kaya nga pinipilit, diba, kinakausap yung mga oil companies na huwag maputol ang supply. Kasi that's the problem eh. In itself, that's the problem. So ngayon, sasabi niya, Grabe, no? kung meron silang paraan para masolusyonan yung supply sa Middle East. Nagturo ka pa. Ano yun? Anong klaseng yun? Anong klaseng pahayag yun, Sara Duterte? Wala ka ba talagang sariling idea? Wala ka ba talagang sariling suggestion kung paano? Anong gagawin dapat? May paraan? Bakit nagturo ka pa sa Pangulo o kanino man sa administrasyon ngayon? Wala talaga tayong maaasahan dito kay Sara Duterte, mga kababayan ko. Bilang VP ng bansang Pilipinas, bilang pangalawang presidente sa bansang Pilipinas, as in zero, wala tayong maaasahan sa kanya, sa taong to. Ano na-solve niya? Wala, Zero. diba? Anong na-solve niya? Wala, di ba? Wala siyang na-solve. Mga clear, meron pa. Sige, tuloy tayo. Or kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. Ayan ha. So in other words, masosolve lang daw, sabi niya, may solusyon siya sa pagbaba ng presyo ng krudo ng petrolyo. Una, kung may paraan, itinuro ang administrasyon na hindi siya, ang una niya solusyon, ang una niya suggestion, kung may paraan sila na marisolba ang supply ng krudo sa Middle East or petrolyo sa Middle East. Wala siyang sagot, di ba? Tinagturo. Pangalawa, kung mayroon daw mapagkukuhanan ng supply na hindi dadaan sa Middle East, yon ay para bumaba ang supply, mga kaklir. Ha? Meron pa ba? Mga mali, sige. Hindi ko puputulin, ha? Sa gawa nila Sara, kung ceasefire agad bababa ang ng langis sa bansa. Gayunman, giit ni VP Sara, may paraan daw para mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na hindi agad bababa ang presyo ng petrolyo, yan ay kahit nagdeklara na ng 2 linggong ceasefire ang Amerika at Iran. Narito ang pahayag ni VP Sara. mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So, in other words, mga klit, ang sabi niya, mapapamura ang presyo ng krudo kung meron tayong makukuha ng supply na hindi dadaan sa Middle East. Yan Yan. Okay, sige mga kaklir. So, ang tanong, may basihan ba yung kanyang sinasabi? Mga kaklir. Unang-una, ito, ang sa atin naman mga kaklir,
ilang porsyento ba ang ini-import natin sa Middle East nung wala pang gera, mga clear? Lumalabas dito ay 98%. No? Sabi dito, the Philippines primarily imports 98% of its crude oil from the Middle East. Bakit? Bakit? Tingnan natin, ha? Bakit Middle East? Ba't hindi ibang bansa? Sarah ay hindi po siya, wala po Yan, siyang alam, no? Sa mga sinasabi niya at sa suggestion niya at sa gusto niyang mangyari na wag nang magkumuha ng supply ng gas sa Middle East, no? Dito mo malalaman kung paano at kung bakit walang research at kung bakit walang alam itong si Sara Duterte. Pakinggan natin, mga kababayan ko. Dito po masusuplak or malalaman nyo at maririnig nyo na wala talagang alam si Sara Duterte sa lahat ng mga sinasabi niya. Ito, pakinggan ninyo, mga kababayan. Yan, 98% of its crude oil from the Middle East rather than Russia due to refinery compatibility and long term. Diba? Ayan, the Petron Bataan refinery is designed for Middle Eastern crude. While it can process some types of Russian oil, using it requires adjustments and sanctions, complicate banking, shipping, and insurance. So maraming issue. Kumukuha tayo sa Russia, yes. Pero, alam mo, it requires adjustment pa. Pero kailangan tayong kumuha temporarily para ma-augment yung supply natin sa petrolyo. Alam mo, pandagdag. Hindi pang matagalan. O Sara Diba? Duterte. Pero since wala tayong choice ngayon, Nakikinig kailangan tayo tayong maayos, kumuha sa ibang source. Clear Castro kung bakit. Ha? Especially dito kay Sara Duterte na wala talagang alam na palang ang to talaga. No? Banat lang ng banat ng salita. Bitaw lang ng bitaw ng salita. Hindi naman nagre-research. Hindi naman siya nagbabasa. At kung ano yung kinakahinatnan nitong sa sinasabi niya na wag na lang kumuha ng supply ng gas doon sa Middle East, sa iba na lang. Wala po siyang exact na plano talaga kung anong gagawin. Nagturo lang siya sa administrasyon na wala naman siyang matibay na plano. Not because mas mura sa kanila, kundi kasi kailangan natin ng supply. So yung refinery compatibility natin ay hindi ugma sa ibang mga oil. Kaya mag-a-adjust. So pag nag-adjust yan, of course, may value yan. So instead na mas mura, mas lalaki ang presyo. Okay? Kasi kailan mag-adjust Sige. The Philippine Sole Refinery Petron is optimized to process specific crudes from the Middle East. Switching to Russian crude. So, diba, mga kaklear, ang daling magsalita, pero kulang sa research. Kulang sa pag-aanalisa. So, paano tong magiging pangulo kung ganito siya Paano magiging pangulo mag-isip? si Sara Duterte kung ganito siya mag-isip? Kulang sa diskarte, kulang sa pag-iisip na malalim at malawak na pag-iisip. Pati na rin itong mga DDS na supporter ni Sara Duterte ay nahawa na rin. Mga kababayan, mantakin nyo ganitong klaseng BP or sabihin natin kung sakaling maging presidente, kung papalarin. Kung papalarin sa 2028, ang tanong, kung papalarin, kung makakapasok. No? BP pa nga lang siya, ang dami na niyang sablay, ang dami na niyang mga busted na ginagawa, sinasabi. Wala namang kwenta. Diba? Ito
mga kakir. Yan ha. Yan. Diba? Oh, ito pa mga kaklir. Ayan ha. Yan. Sabi rin dito, sabi nga dito, the Philippine imports about 90 to 98% of its crude oil from the Middle East primarily due to established supply chains, long-term contracts with the regional suppliers like Saudi Arabia and UAE, and specific requirements of its refineries. Yun talaga yung pinaka mga kaklir eh. Yun talaga yung isa sa pinaka-issue. Yung refinery. Di ba? So, kahit sabihin mo na hindi siya dadaan sa Middle East, di ba? Hindi siya guarantee na mas mura siya. Kasi malamang yung oil na sinasabi sa utak niya ay hindi pala compatible doon sa refinery natin. Di ba? O baka mas mahal pa. Di ba? So, kaya ang dapat itanong dito yung ng mga reporter eh. Sige nga, paano po mas mumura? Kasi kung alam niya na yan at naaral niya na yan, dapat ang tanong, paano pong mumura kung sa iba na supplier bibili at hindi dadaan sa Middle East? Diba? Ayan o. Okay. The Petron Bataan Refinery, the sole remaining refinery, is designed to process specific grades of crude oil which have traditionally been sourced from the Middle East. The Philippine government and private sector have established long-term, reliable purchasing agreements with major oil-producing nations in Middle East. Diba? So, ang tanong dito, sige. Sana mga kababayan, no, sana mapakinggan o mapanood ito ni Sara Duterte para malaking dagok at sampal to sa kanyang pag-iisip. Kasi hindi man lang siya nag-isip. Ano bang klaseng BP yan? Kaya nga minsan mapaisip ako, masamang mag ng tao na bobo siya o ganyan salita, masama, pero hindi natin maiwasan talaga, mapapaisip talaga tayo kung bakit itong naging attorney to, amantay attorney, graduate ng kung ano-ano nung graduate niya sa Davao. Tapos pagdating sa interview, sa pag-iisip, sa mga plano, wala, blanco. Pastilan, inday. Inday ko po. Sayad lustay. Paano na? Ano nang gagawin ng mga DDS kung ikaw naging pangulo nila? Paano na lang? Madali ba? Let's say, Russia tayo. Madali bang mag-shift agad? From Western, Eastern supplies kaysa sa Russian? Madali ba agad? The Philippines cannot immediately shift entirely to Russian oil and fully abandon Middle Eastern supplies. Well, the Philippines is exploring... Feeling kasi ni Sara Duterte, mga kababayan, ay ganun na lamang kadali mag-sweep o mag-switch, mga kababayan, kung saan tayo kukuha ng gas dahil nga sa nangyayari ngayon sa Middle East. Tingin niya, nasa isip niya, napakadali. Pero aabutin mo po yan ng taon na kailangan po makipag-negotiate sa ibang bansa para doon tayo kumuha ng supply. No? Grabe, mga kababayan, kumantakin mo ang pag-iisip nito ni Sara Duterte. Grabe. Wala akong masabi, mga DDS, kasi sinusuportahan ninyo itong BP na to ng Pilipinas. O sinasabi, pinupush ninyo na gusto nyo maging pangulo ito si Sara Duterte. Pantakin nyo, ganito. Gusto nyo ba ng ganyan? Hindi mo lang may paliwanag ng maayos kung anong plano, kung saan, kung gaano kabilis, kung gaano katagal gawin yan. Hindi mo lang niya naisip yun. Ay, nako. Amid Middle East tensions, reliance on traditional supplies essential to... Diba? Amid Middle East tensions, reliance on traditional supplies essential to... Ato again, diba? Refining limitations, logistical challenges, and geopolitical risk from violating Western sanctions. So, wag na to mga clear, wag na yan. Dito na lang tayo. Diba?
Yan, no? Shifting to different grades of crude such as Russian Urals or Urals requires testing and potential costly upgrades. Di ba? Costly upgrades, mga ka-clear. Di ba? So, dapat, bago magsalita, ang vice presidente na naghahangad na maging presidente, dapat tingnan niya muna. Kasi baka magbigay siya ng maling impresyon. Diba? Oh. Tapos, ang tanong dito, mas expensive ba kung mag-i-import ng oil from Russia kaysa sa Middle East? Oh, ang sabi dito, mga clear, importing oil from Russia is generally more expensive for the Philippines. Sara than for the Middle Duterte. East due to Narinig mo? Mahirap para sa atin. Bakit ganun ka na lamang magsalita, mag-isip? Na hindi mo man lang iniisip ang lahat-lahat ng proseso. Grabe talaga to si Sara Duterte. Malala na ang tama sa utak. Totoo nga ang sinasabi ng mga ibang mga ka-BBM Marcos vloggers natin na may sayad talaga ito sa utak. Itong si Sara Duterte. Ang lakas ng sayad talaga nito. although AI to. Pero syempre, ito yung may basihan. Ayan, mga. Although AI to. Pero syempre, ito yung may basihan. Ayan, mga kakliro. Oh, may mga basihan yan, no? You can do it. Oh, may Panay News. Ha? May mga basihan naman yan, okay? Importing oil from Russia is generally more expensive for the Philippines than from the Middle East due to higher transportation, insurance. Tayo mga kabayan, nagawa pa natin mag-research o mag-ask sa AI. Si Sara Duterte ba? May nagawa ba? Nagawa ba niyang mag-research bago man lang sumalang sa stage? O talagang umaasa lang siya sa tagasulat ng script niya na hindi naman tama, na mali naman. Pero itong si Inday Sayad, mga kababayan, hindi rin naman niya inisip yung mga binabasa niya. Basta bumabasa lang siya kung anong nasa script, babasahin lang niya, pero wala dito, wala rin sa puso. Mga kababayan, mararamdaman mo yan, malawot at mapapakinggan mo sa mga sinasabi ni Sara Duterte. Di ba? Wala dito. Wala sa puso. Basta, binabasa lang niya lahat. Kaya tuloy, nagkaka-error siya. Kaya tuloy, nagtataka itong mga kababayan o kahit na ibang mga politicians, bakit ganon bibisara natin? Ba't ganon siya magsalita at mag-isip at sumagot sa lahat ng tanong? Di ba? Grabe. Hindi ko rin, sa part ko po, hindi ko rin lubos maiisip na ganyan pala ito si Sara Duterte. Ang lala, mga kababayan. Malala pa sa malala. Grabe. While Russian crude is sold at a lower price, discounted, the logistical challenges and sanctions make the total landing cost higher than the traditional imports. Ha? Still, ito pa rin ang issue, refinery needs. Diba? Oh, sige pa. Oh, sige. Sabi natin, mas mahal ba pag ikaw ay nag-import ng oil sa ibang sources than sa Middle East? Alam mo mga kliko, madali lang naman yan. Hindi na tayo magtsatsaga sa Middle East kung meron ganitong klase. Mga kababayan ko, pinapalabas ni Sara Duterte dito. Sino ba ay si Bongbong Marcos, walang plano. Walang plano kung paano pababain agad ang presyo ng gasolina. Yun ang gusto niyang sabihin at iparating sa taong bayan at sa mga DDS na walang plano si Bongbong Marcos, na ganito, ganyan ang plano niya, wala siyang plano. Pero siya mismo, mga kababayan, kung hindi niya masolusyonan, mabuti pa ang Pangulong Marcos, ginagawa niya ang lahat. Namigay siya ng ayuda kahit man lang mapagaan kaunti yung buhay, yung pang-araw-araw ng ating mga kababayan, mga chopper dyan. Namigay siya ng ayuda kahit papano. No. Para makasurvive man lang na kahit pang-araw-araw, kahit ilang linggo man lang yan ang pagkain nila. Kasi lahat naman talaga tayo nahihirapan. No? Pero yung Sara Duterte, walang ibang inisip, kundi nagparinig na naman kay Pangulong Marcos sa administrasyon na wala daw
agad-agad na solusyon itong administrasyon. Papaano ang solusyon? Mapababa ang presyo ng krudo. Di ang gusto niya, wag na lang sa Middle East magkumuha ng supply ng gas, iba na lang. Ang dali-daling magsabi, pero may proseso po yan, Sara Duterte. Hindi ka ba nag-iisip? Ha? Kaya natatawag ka tuloy na ubob at lutang at walang laman ng pag-iisip talaga. Kasi dahil din dyan sa mismong kinikilos mo at mga pananalita mo at na wala man lang nasa isip, hindi mo lang tumatago sa isip mo yung mga sinasabi mo, paano na yan? Paano tayo dyan mananalo sa 2028 election na presidential? Bago ang 2028, meron ka pang haharapin na impeachment kayong April 14. Paano yan, Sara Duterte? Paano mo paglalaban ng sarili mo? Aber, sige nga, magpakitang gilas ka sa mga DDS, pumunta ka nga sa hearing, sa impeachment mo, kung matapang ka talaga. Sinasayong bloodbath ka, pumunta ka nga sa impeachment hearing mo, kung totoo matapang.